Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan, walang iba lang naman kung hindi yung naging statement ni Alden Richard patungkol po dun sa part 2 ng Hello Love Goodbye mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung matinding video na inilabas po nitong si Kuya Romel Chica patungkol po dito sa hula kay Andrea Brillantes at saka po dito kay Catherine Bernardo mga kababayan. At mapapag-usapan din po natin dito yung patungkol sa matinding revelasyon ng isa sa matalik na kaibigan nitong si Catherine Bernardo na nakakaalam kung bakit naghiwalay etong Katniel mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo at magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or video na nagaganap po dito sa ating bansa mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa masulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo o ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. So anyway mga kababayan, yung mga nakakapanood sa atin ngayon, yung mga nanonood sa atin ngayon na katulad mo, huwag mo sanang kalimutan na i-like po ito pong ating video na ito. So umpisa na po agad natin mga kababayan na ito pong ating talakayan dito sa nakita nating balita galing po dito sa Abante. Una sa balita mga kababayan, sabi po dito, kampo ni na Catherine, Daniel, nagrambula na. So basahin po natin yung nilalaman mga kababayan. Eto daw, yan. Ang tagal nag-number 1 trending ang pangalan ni Alora Sasam sa X or dating Twitter. Sabi po dito, imagine, mula tanghali hanggang kinabukasan na madaling araw, trending ang pangalan niya. At yun ay dahil sa galit sa kanya ng mga kakampi ni Daniel Padilla at sa mga nagmamahal din syempre sa kanya at supporter ni Catherine Bernardo. Yan po yung nakalagay dyan. Anyway, nag-start ang chika dahil sa post ni Alora sa TikTok video ni Catherine na nagsasayaw. Maririnig ang pag-atili ni Alora habang binivideo ni Catherine. Sabi pa dito, syempre, humakot ng paghanga ang video na yon at umula ng sangkatutak na komento. Pero may nagsabi kay Alora na, Alora, sana maging maayos kang kaibigan sa dalawa, na sana mapayuhan mo ng maayos at wag panghimasukan ng hindi dapat panghimasukan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Eto daw mga kababayan, sumagot si Alora na ang hirit nga niya, if alam mo rin ang nalalaman ko po, di ito comment mo. Try mo critical thinking. Huwag pang himasukan kapag wala kang nalalaman. God bless. Yan po yung sabi mga kababayan ng kaibigan itong si Catherine Bernardo na nakakakilala at nakakasama itong si Catherine mga kababayan. Na kung alam daw nung isang netizen na nag-comment sa kanyang TikTok post yung kanyang nalalaman mga kababayan patungkol dito sa hiwalayang Katniel, hindi daw magagawa ng isang netizen na magkomento ng ganon. So ibig sabihin mga kababayan, etong si Alora Sasam, meron po itong nalalaman patungkol po dito sa hiwalayang Katniel at patungkol mga kababayan dun sa sinasabing third party kung bakit naghiwalay etong Katniel. So ipagpatuloy pa natin, sabi pa daw dito, at dahil sa sagot na yon ni Alora, ang dami nang sumausaw. Ang interpretasyon kasi nila parang may alam talaga si Alora na ayaw niyang magkabalikan talaga ang Katniel. Kaya banat ng mga netizen kay Alora. So anong alam mo? Yan daw po yung sabi ng mga netizen. Sabi pa dito, anong point mo sa comment mo na ito? Kasi kung gagamitin din ng critical thinking, means may basis yung issue na ibinabato sa dalawa like cheating. Yan po yung sabi ng mga netizen. So sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw, kinoment niya ata yan para lalong mabash yung guy. May mga ganyang friend yung kahit jowa ng BFF niya pinagsisilosan. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. So parang ang pinapalabas nung mga fans nitong si Daniel Padilla, parang kaya daw po nasabi yun nitong si Alora, para daw po mas lalong mabatikos etong si Daniel Padilla mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Anyway, sa X
or dating Twitter ay mababasa ang mga maanghang na batikos kay Alora ng kakampi ni Daniel. Tinawag siyang maepal at ginawang aso ha. Sa ginawa ni Alora, magtatalo pa mga Bernardos at Padilla sa sobrang kaipalan niya. Yan po yung sabi dyan mga kababayan ng mga panatiko nitong si Daniel Padilla sa matalik na kaibigan nitong si Catherine Bernardo. Alam nyo, ganito lang naman yan mga kababayan Yung kaibigan nitong si Catherine Bernardo, hindi po yan magkukomento ng ganyan kung wala yang alam. Kung walang naikwento etong si Catherine mga kababayan dito kay Alora. Kaya talaga kung tutusin mga kababayan kung ano yung masasabing aksidente nitong si Alora, talagang may laman po yun kasi matalik na kaibigan po yan niyang si Catherine. At siguro naman mga kababayan nung panahon na etong si Daniel Padilla at saka po itong si Catherine Bernardo ay merong hindi pagkakaunawaan, nalalaman din po yan ni Alora dahil matalik na kaibigan po yan nitong si Catherine. Abay, isip-isip naman. So sabi pa dito, basahin pa natin. Eto daw, alam nyo kung sino ang pinaka-loyal? Yung aso ni Kat, si Alora. Alora unfollow Blight, Andrea Brillantes, and DJ Daniel Padilla. So sa madalit salita mga kababayan, may alam talaga etong matalik na kaibigan ni Catherine. Kasi kung wala siyang alam dito sa hiwalayang Katniel, hindi niya po i-unfollow etong si Blight, etong si Andrea Brillantes, at saka po itong si Daniel Padilla. Ngayon mga kababayan, parang nagkakaroon nata ng kaliwanagan yung mga isyong ibinabato dito kay Daniel at saka dito kay Blight. Kung totoo man kung totoo man. Kasi biruin nyo, hindi yan i-unfollow ng matalik na kaibigan ni Catherine kung walang alam yan. Kung hindi niya alam yung patungkol kay Andrea at saka po dito kay Daniel. Diba? So sabi pa dito, basahin pa natin. Then posted a comment on her TikTok latest video. A hint that most of a blind people can't handle. It is what it is. No looking back. Only moving forward. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Anyway, hindi pa rin pinapalampas ni DJ Haiho ang sitwasyon na kahit wala siyang binanggit na pangalan, obvious na si Alora ang tinutukoy niya. At sabi pa po dito, heto nga ang sunod-sunod na post niya sa X or dito sa Twitter. Sabi pa dito, basahin pa natin. Teka, ang ganda ng gising ko pero bakit may nakiki-unfollow at sumasawsaw? Yan yung sabi nitong si DJ Haiho mga kababayan dito kay Alora. Alam naman natin, etong si DJ Haiho, eto yung nagtanggol dito kay dito kay Daniel Padilla at sinabi niya na mabuting tao si Daniel Padilla mga kababayan. Pero ang usapin kasi dito, kung titingnan po natin ng napakabuti, siguro doon sa hiwalayang Katniel, napakalaki po talaga ng alam nitong si Alora. Kasi nga matalik na kaibigan niya ni Kate. Alam niyo naman yung mga babae kapag ka merong problema or merong hindi pagkakaunawaan ng kanilang karelasyon, talagang automatic nagtitiwala at nagkikwento po yan doon sa kanilang mga nakakasama, lalo na sa mga itinuturing po nilang kaibigan. Lalo na itong si Alora, baka siya yung nandudo noong mga panahon na itong si Catherine Bernardo nabubuking at nalalaman yung mga pagluloko di umano nitong si Daniel Padilla. So sabi pa dito, basahin pa natin. Eto daw, blind item, The Who. Sino itong girl na naririnig sa isang event na chumichika sa mga ibang artista na ang lakas ng boses kesyo pag nakikita daw niya ang mga kamag-anak ni Boy na sikat gigil siya. Sabi pa dito, clue. Si girl di umano sumasaw sa wera. As per mga fans at trending siya. Not once but twice. Yan po yung sabi dyan. Alam natin na si Alora yung tinutukoy dito nitong si DJ Haiho mga kababayan. So sabi pa dito, di ko kasi gets talaga. As if hindi siya pinakitunguhan ng guy. Di ba nakibarkada din naman siya. Gets mas close ka nga sa isa. Pero as if walang magandang nagawa at pakikitungo sa iyo para ganyanin mo. Yan yung sabi dyan mga kababayan. Kung tunay kang friend, mag-break man boat, sila protektahan mo. Happy na? Number 1 trending ka. Yan yung sabi dyan ni DJ Haiho mga kababayan. Sabi pa dito, basahin pa natin. Kapag may naghihiwalay, hayaan natin silang mismong mag-heal sa kanya-kanyang proseso at advice sa mga friends sa paligid, wag ho tayong gumawa ng aksyon para sirain ang isa sa kanila. Hindi natin alam pareho ang punot dulo. At syempre, grabe rin naman ang banat kay DJ Haiho ng mga kakampi kina Catherine at Alora. Kasi nga mga kababayan, eto yan
siguro baka hindi alam nitong si DJ Hyho yung pagkakaibigan nitong si Alora at saka nitong si Catherine. Alam nyo mga kababayan, ganito yan eh, 'di ba? Kung titingnan po natin, ang mga babae talaga kapag merong problema yung kaibigan nila, talagang yan ay nagkakaroon ng teamwork sa madalit salita. Kumbaga mga kababayan, kapag yung friend nila nasaktan, automatic pakiramdam nila sila din yung nasaktan. Kaya hindi natin masisisi etong si Alora kung bakit in-unfollow po niya etong si Andrea at saka po itong si Daniel. Kasi nga mga kababayan, siguro nung mga panahon nga na nasasaktan etong si Catherine Bernardo, kitang-kita at saksi etong si Alora kung paano mag-suffer etong si Catherine dito kay Daniel or sa mga pinaggagawa nitong si Daniel. Kaya hindi natin pwedeng sisihin etong si Alora at sabihan na basta-basta lamang po nakikisawsaw. Kasi mga kababayan, kaibigan to ni Catherine eh. Natural kakampihan nito si Catherine. Ano po? So ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, kaloka kung saan-saan napunta ang chika at may mga away na rin ang mga tao sa paligid nila, ha? Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Pero kung tutusin po talaga mga kababayan, hindi naman dapat batikusin itong si Alora kasi sinagot lamang naman po niya yung komento ng isang netizen patungkol po dun sa pag-unfollow niya dito kay Blight at saka po dito kay Daniel Padilla. So ngayon mga kababayan, sinagot niya lang naman ang totoo na kung alam nung isang netizen na nagkomento yung kanyang nalalaman, baka hindi na magkomento ng gano'n yung isang netizen na yun. So means mga kababayan, etong si Alora may alam talaga. At baka nga totoo mga kababayan yung mga rumors na kumakalat na eto pong si Andrea at saka itong si Daniel Padilla talaga mayroong relasyon, di umano. Or di kaya naman naging third party etong si Andrea di umano dito sa hiwalayang Katniel, kung totoo man yan. Kasi biruin nyo, kahit naman kayo mapapaisip kayo bakit mag-unfollow yung matalik na kaibigan nitong si Catherine dito kay Andrea at saka kay Daniel Padilla mga kababayan. Isip-isip kung walang alam yon. Diba? So kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa pagpapahiwatig nitong si Alora patungkol po sa hiwalayang Katniel mga kababayan, na kung saan in-unfollow po nitong si Alora etong si Daniel Padilla at saka po itong si Andrea Brillante. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo dyan. Pero para sa akin, malaki ang alam nitong si Alora kasi matalik na kaibigan po yan nitong si Catherine. At kung tutusin naman mga kababayan, talagang kung ginawa man nitong si Andrea na makiano dito kay Daniel Padilla, talagang deserve niya na i-unfollow. Yun po yung opinion ko dyan mga kababayan kung ako po ay tatanungin po ninyo. Ano po? So anyway, kayo po mga kababayan, ano po ang opinion nyo hingil po dito sa balitang nabasa po natin na ito? Dapat lang ba na i-unfollow nitong si Alora, etong si Blight at saka po itong si Daniel Padilla? So comment below na lamang po kung ano po masasabi po ninyo. So anyway, punta naman po tayo sa next topic po na nakita din po natin kanina. Ito. Ayan. Napakalupit din po nito mga kababayan at napakatindi din po nitong video na inilabas po nitong si Kuya Romel Chica. Anyway, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito kay Kuya Romel Chica, subscribe nyo po itong kanyang YouTube channel na Romel Chica Network mga kababayan. Going to 70,000 na po siya mga kababayan, paabutin na natin ng 100,000 agad. Kaya sana suportahan po natin at isubscribe po natin etong YouTube channel ni Kuya Romel Chica Network mga kababayan, kasi gagamitin po natin yung kanyang video, hindi po ito atin, gagawan lamang po natin ng reaction video. So eto ang nakalagay kasi dito mga kababayan, ang nakatitle dito sa kanyang vlog na inilabas kani-kanina lang po, Andrea Brillantes, ibubuking ng kaibigan. Tapos may mga usapin pa po patungkol dito kay Daniel at saka dito kay Catherine mga kababayan. So anyway, i-credit po natin sa kanya po yan ha. Hindi po yan atin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. So eto, i-play na po natin. Sa ibang tao? Asahan na natin si Andrea Brillantes. May kinalaman ba siya sa hiwalayang Katniel? Kasi dito, may relasyon eh. May isang kaibigan to na po pwedeng bumaliktad. Ay. Or possible na maging kaaway nila. Or pwedeng siraan si Andrea. Ay, grabe. Ating alamin ang mga magaganap sa Metro Manila Film Festival. Pedro Penduko. Marikpohunan. Ay. Yun yung nakita ko sa kanya. Becky and Badette. Parang makukulelat.
Ayan po, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Kuya Romel Chica, mag-subscribe na po kayo sa kanya. Alright. Dead ang nega, dead ang bash. Alright. Ay, chika-chika lang. Ganon. Ay, disclaimer lamang mga kababayan ha, ito pong ating tatalakayin din dito. Kung mababasa nyo naman dito sa disclaimer nitong si Kuya Romel Chica, nakalagay po dito, ang mga nilalaman sa vlog na ito ay pawang hula lamang at nagsisilbing gabay upang maiwasan ang mga masasamang mangyayari. Yan po yung nakalagay dyan. So disclaimer lamang din po, lahat po ng sasabihin natin dito ay base lamang po sa nakita, narinig, nabasa, napanood at base na rin po sa sarili po nating opinion mga kababayan. Kaya yung iba na medyo sensitibo sa mga ganitong klase ng topic, manood na lang po kayo, takpan nyo na lang yung tenga nyo. So anyway, ito i-play na po natin. Ayon Perez and Vice Ganda. Alright. Parang stress tong tao na to. Bakit siya stress? Na may halong emosyon. Abay. Parang sa isang babae. So, ang babae na to, na maaaring nag-aalala siya dito. So, po pwede tong kapatid, nanay, ganyan. Pero basta mas matanda sa kanya. So, may takot tong tao na to na nararamdaman niya yan. Dahil dun sa Dahil dito. pamilya. Oo. Maaaring kapamilya niya to. Career. Walang masyadong racket next year. Pero may mga papasok din. Kaya lang ano siya medyo emotional siya next year. Ay. Buhay pag-ibig naman. Kamusta ang relasyon niya with Vice Ganda? Sa cards na to, masasabi ko na mas lamang ang kasiyahan o masaya sila ngayon. Parang pinapanalangin niya, wala na sanang katapusan. Pero gusto ko sabihin, kasi ang death card once na lumabas sa tarot is nagbibigay talaga to ng sign na may mamamatay. Possible din ng cards na to is mamatayan si Ayon next year. Hula po ito ha. Punta tayo sa kapart. Ay, grabe mga kababayan. Ito hula lang naman. Pero nakalagay kasi dun sa hula mga kababayan, malaki yung posibilidad na next year, ito daw pong si Ayon, mamaya pa. Ito, hula lamang naman po ito mga kababayan ha. So kung mapapanood po ito ng mga panatiko ni Vice, yung mga panatiko ni Ayon, yan naman po ay hula lamang at nagsisilbing gabay para maiwasan po yung masamang mangyayari. Ano po, so kung aalagaan ni Ayon Perez yung kanyang health mga kababayan, baka hindi po mangyari yan. So ipagpatuloy pa natin. Alam nyo, ganito tayo kabait yung mga TVJ Defender. Ganito kami kabait, hindi namin ipinapanalangin na mapasama yung iba. Oo, nagtatalakay tayo ng medyo hard na topic mga kababayan, pero hindi nyo makikita sa mga bibig namin na ipapanalangin naming bumagsak si ganito or maghirap si ganito or mawala sa mundo si ganito. Walang ganon mga kababayan, at topic lamang po yung ating pinag-uusapan. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. So sana maalagaan ni Vice itong si Ayon. Yan si Vice Ganda. Ang stress tong tao na to ngayon. May Grabe, no? pinagdadaanan to na hindi niya nasasabi o nasa sa loob lang ng kanyang puso. Ano kaya ito? Pwedeng career, pwedeng business. Ang barahan na to, pag binasa, huling buwan hanggang unang 3 buwan ng 2024, maaaring maging maayos. Pero ang second, third quarter ng taon ng 2024, dito posibleng umulan ng problema sa buhay niya. Dahil konektado siya dun sa isa kanina, possible na may pag-aalala. Ay, grabe. Apektado rin siya. Apektado din siya. Pagdating kasi Kay Vice po yan mga kababayan ha. Hula kay Vice naman yan. Ulitin ko lamang po, yan ay hula lamang at nagsisilbing gabay. Vice, yan mo yung braha mo Vice ha. mundo ng ginagalawan niya, posibleng magkaroon siya ng iba't ibang problema. Katulad ng possible na makabangga niyang mga tao. Ay! Dito medyo mas matanda sa kanya, makakabangga niya. Lalaki to. Meron din siyang possible makabangga na mas bata sa kanya. Hindi naman mapapabagsak si Vice, pero ito yung magpapa-stress sa kanya. Actually, ang last quarter ng 2024, pwedeng bumuhos ang blessings. Yan, isang araw pwedeng maisipan nitong mag-ampon. Okay, ganda.
So ito na lang siguro yung ingatan niyang magsalita ng masakit, magbiro, ganun. Kasi Tama. pwede itong sa pikunan, asaran lang, ganun. Doon magsisimula. Doon magsisimula. Kasi mga kababayan, kung titingnan talaga natin si Vice, talaga pag nagbiro, napakasakit mga kababayan. Especially yung pagpapatawa niya, yung paraan ng kung paano siya nagpapatawa, nagiging comedian mga kababayan, nakakapagsalita siya ng hindi maganda. Kaya nga kung matatandaan ninyo in the past few days mga kababayan, talagang natatalakay din natin at nagiging topic natin, etong si Vice Ganda dito po sa ating channel. Kasi nga, hindi natin gusto yung mga parinig niya, yung mga patama niya, lalo na dito kay Nanay Christopher Min, hindi natin nagugustuhan. Kaya kung makikita ninyo, minsan talaga natatalakay natin siya dito. Kasi yung bibig ni Vice, talagang pag nagsasalita mga kababayan, either na may masasagasaan or di kaya naman may masasaktang tao. Yun yung paraan ng pagpapatawa niya. At yun yung isang bagay na hindi natin gusto kay Vice. Ano po? So ipagpatuloy pa natin. Nasa Year of the Dragon tayo next year. Ang ulo ng mga tao next year ay laging mainit. At least may iwasan. Eto na, ang last but not the least. Katniel, Ay! Danielle Padilla, and Catherine Bernardo. Pagdating sa career, ang taon na to, or sabihin na natin itong huling buwan hanggang next year, kasi wala bumagsak siya. Kahit anong gawin niyang effort, negative. Wala, kakaloka. Kung makikita nyo, may pagsisisi, pero huli na. Makikita Ay! ba dyan sa baraha kung ano yung mga pinagsisisihan niya? Una siyang nagsisisi sa pagbibigay niya ng sama ng loob. Kung makikita mo to, ito yung mga babae. Tatlo to eh. Tatlong Ay! Itong tatlo na to, ang possible na nagpagulo. Sangkot tong tatlong babae na to. Ito, pwede ito yung isang nasangko. Ito, pwedeng hindi sikat na tao. And then ito, possible na wala sa showbiz. Yung tatlong babae. Grabe mga kababayan, no? Ito hula lamang ha, pero ang nakalagay kasi dyan, 3 babae daw, di umano, yung sangkot sa hiwalayang Katniel. Pero mga kababayan, etong si Danielle Padilla daw ay nagsisisi na. Etong si lalaki, ano po, nagsisisi na dahil meron siyang binigyan ng sama ng loob. Pero yung pagsisisi niya mga kababayan, huli na. Ayun yung sabi dyan. So anyway, pagpatuloy pa natin. Ito, ano nangyari ba? Bakit nagpagulo Sa relasyon nila. sa relasyon nila? Cups eh. Flirting. Pwede din. Sa tatlong babaeng yan, meron siyang naging karelasyon. Sa cards, oo. Ay, Meron. Ay! ano yung nangyari? Sa baraha, oo. Maraming beses. Ito ay sa ibang lugar. Hindi sa Pilipinas. Maaring hindi sa Pilipinas. Sa maraming beses na tinanong mo, ang sagot ng baraha ay oo. Kasi Ay! Yan siguro yung nangyayari dun sa Spain ba yun? Hindi mga kababayan. Kasi nakalagay dito ibang lugar hindi sa Pilipinas. Maaring hindi sa Pilipinas. So ibig sabihin, baka sa ibang bansa. Comment nga kayo mga kababayan, ano ba yung isang issue mga kababayan na ibinabato sa hiwalayang Katniel na parang tumutukoy po sa ibang lugar or sa ibang bansa mga kababayan. So comment below nga po kung anong bansa yung parang nasasangkot sa hiwalayang Katniel. Comment nyo nga mga kababayan, comment ha sa ating comment section. or no ko siya. Pwedeng yung isa nangyari sa abroad, pwedeng ito nangyari dito. Kasi 3 babae yung tinukoy niya. Hindi naman natin mapapangalanan yung 3 babae. Meron ba kayong karelasyon si Danielle Padilla? Sa baraha, oo. May karelasyon si Danielle Padilla. Nakikita ba dyan kung ano yung itsura ng babae? Dito kasi Knights of Cups ang lumabas eh. So meaning itong babae na to, liberated. Ongoing pa rin sa kabila ng magulong sitwasyon. Oh. Ay, mga kababayan, ito napakaliwanag nung sinasabi dyan. Yung babae daw, si Daniel daw may karelasyon ngayon. Ongoing. Kahit na medyo magulo yung mga nangyayaring issue sa hiwalayang Katniel. At yung babae daw, mga kababayan, kung pagbabasihan yung sinasabi daw po ng tarot card, liberated daw po. Comment below nga mga kababayan kung sino yung kilala yung babae na nalilink kay Danielle Padilla na may pagka-liberated. Comment below ha, comment below. Ayaw kong laliman, baka malay bilus. Pagpatuloy pa natin. Protektado eh. Yung babae? Kumbaga may isang matandang babae. Sabihin natin na kumukonsinte. Kaninong side? Maaaring sa babaeng side to. Nalaman ba ni Catherine ang lahat-lahat na nangyari niyan tungkol sa 3 babae? Inamin din ba niya na may karelasyon siya dyan sa 3 babae?
Pwede. Alam pala lahat ni Catherine Bernardo ang nangyari. So dito sa card, sa huli, ang kanyang 2024, Grabe, and possible na maging problema dito ni Daniel next year is pera. Kamusta yung relasyon ni Daniel kay Mother Queen sa nanay niya? Okay naman sila. Kasi naman. Alam ng nanay niya ang mga problema ni Daniel. Nasabi niya lahat ang problema, ang dahilan. Pwede. Sabi niya lahat. Matagal na ba talaga to? Itong hiwalayan na ito? Maaaring ito yung finale. Siguro ang matagal sa kanila is yung space. Nakakalungkot. Pero Ay! dapat natin tanggapin. Eto na, Catherine Bernardo. Kung babasa Eto mga kababayan kung makikita nyo, sinasabi kasi dyan, dun daw sa babae na nasasangkot, meron daw kumukonsinte na babae din mga kababayan. Hindi natin alam kung sino yung babaeng yon. Yun ba, inanay ni girl na minsan pinagalitan ni Sian Gasa? Di umano. Or baka ibang babae yon, or baka nanay ni Boy. Comment below na lamang mga kababayan. Ano po? So anyway, ito, pakinggan natin yung hula kay Catherine Bernardo. Ano po sa 2024? basahin ko tong cards na to, masakit sa kanya ngayon. May pera kasing involved eh. Parang siya nga ang naghahanap ng pera. Ito yung unang cards. Sa tulad na sinabi ko, nasasaktan tong tao na to. Bakit siya nasasaktan? Pwede ang reason nito is yung pinaghirapan niya. Is possible na Ay! hindi makuha. Ang ibig mong sabihin, ang pera ni Catherine Bernardo ay nasa ibang tao? Maaari. May pera siya dyan na malaki. Malaking pera. Sino ito? Kanino connected tong babae? Maaring malapit sa kanya. Pwedeng manager, pwedeng yung nag-aayos sa kanila, sa love team nila. Hala. So kung iintindihin natin yung baraha, parang ang concern na lang niya ngayon is yung pinaghirapan niya maibalik sa kanya ng tao na to. Na malapit sa kanya. Ngayon, sa pangalawa, ang feeling niya dito, naloko siya buong buhay. Parang ang feeling niya, ngayon is mali lahat. Maling nagtiwala siya. Ang iniisip ko ngayon, sino kaya itong taong ito na malapit sa kanya? O pwede din siyang mag-stand as magulang. Depende kasi sa sitwasyon nila yan. Kung ang pinagkatiwalaan ba niya ay magulang ng dati niyang boyfriend, manager nila. So, pwede yan sa ganun. So Grabe, may no? kinalaman pa rin ito sa relasyon. Sa relasyon. Sa relasyon nila. Eh yung love life niya, Kasi mga kababayan, medyo kumukonekta talaga lahat yung sinasabi ng tarot card. Actually mga kababayan, ito'y hula lamang na nagsisilbing gabay para maiwasan yung masamang mangyayari. Pero yung sinasabi kasi dito, di ba kung matatandaan ninyo, parang yung parang nagkaroon ata tayo ng natalakay na balita na kung saan mga kababayan, parang yung pamilya nung si Boy mga kababayan is baon or may utang dito sa pamilya nitong si girl. Comment below na lamang mga kababayan kasi talagang tumutugma lahat. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ayaw ko lang kasi laliman, baka malay-bills tayo. Pero ito naman, kalit na naman yung mga bali-balita na ito daw pong si Ma'am Carla Estrada is parang may utang dito sa pamilya nitong si Catherine or parang nangungutang. Parang ganun mga kababayan. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. Kayo, comment below na lamang mga kababayan kung narinig nyo na rin po yung balitang yan. At diba na balita rin yung patungkol din po dun sa joint account itong si Daniel Padilla at saka nitong si Catherine Bernardo na kung saan mga kababayan talagang nawawaldas daw di umano base dun sa nagawa natin ng reaction nung nakaraan. So ngayon mga kababayan, siguro yun din yung nakikita dito nung tarot card na kumbaga maibalik lang kay Catherine Bernardo yung kanyang pinaghirapan. Ano po, dahil alam naman natin na talagang pagdating sa usaping pera, ang mga Bernardo, gaya nga ng sabi ni Nanay Christopher Min, talagang masino pagdating po sa pera. Ano po, so ngayon eto, pagpatuloy pa natin. dead man na ba siya? Sa ngayon kasi nasa stage siya ng nagre-recover. Binubuo niya ngayon yung sarili niya. Yung mga panahon na parang nag-evolve lang yung buhay niya sa isang tao. Ngayon ini-enjoy niya Ang pagiging mag-isa. Pero ito mamo, dito ako naiintriga dito. Ito nga yung babaeng humawak ng kanyang finances. Sus ba ang pera? Nakita ko justice Hindi magsisinungaling yung cards. Sa justice ang lumabas. So pwedeng itong sitwasyon na to mauwi dito. Demandahan. So mamili na lang tayo at mag-aabang tayo kung ano ang demandahan at kung sino ang ididemanda. Correct. Magkakaroon ba siya ng maraming project? Mas magiging maayos siya next year. Mas marami siyang matatanggap na project. Mas maraming
artista ang magkakaroon ng interest sa kanya. And Ay! dito sa pangyayari na to, natin siguro makikita yung bagong Katrin. Mababawi Grabe, niya kaya no? yung pera niya. May bibigay naman. I think hindi yung halaga na hinihingi niya or hindi yung talagang Hindi may ibibigay ng buo. buo. Posible ba magtambal sila ni Alden Richard? Ugli, pwede. Soon? Eto pa, lilipat ba siya ng mag-handle sa kanya? Yun ang tanong. Oo. Lilipat na rin siya ng network. Oo. Ay. Siguro sa isang taon, magkakaroon ng suyuan. Anong mangyayari? Wala na siya. Matatag na siya doon na that time. Wala nang balik. Wala nang balikan. Siguro mas pipiliin mo na yung maging single ng ilang taon. Focus muna siya sa hanap buhay. And then, sa Grabe. mga susunod na taon, possible ang pagdating sa kanya ng isang lalaki. Maaaring itong lalaki na to ay kilala niya na. Pero ito ang magpatibok ng puso niya. Nakausap ba niya Oy. ang mga babaeng lumabas sa baraha? Meron ba siyang kinumpronta? Wala. Ang bait niya, no? At meron ka pa ba dyan, mamo? Itodo mo na yung Itodo baraha mo. natin. Ayan. Medyo malaking trauma sa kanya yung nangyari. Pero pagdating sa future, magkakaroon siya ng maayos na family. Makakasama niya yung tao talaga na magmamahal sa kanya. Kung ikaw ay may business or kung ikaw ay artista pa rin, mas lalo siyang magniningning. Ang galing. Grabe. Ang ganda ng baraha ni Catherine. Basahan na natin si Andrea Brillantes. Eto rin yung isang pinakahihintay ko, yung tungkol kay Andrea. Pero grabe mga kababayan yung kay Katrina kasi talagang mostly ang pinag-usapan talaga dun sa patungkol kay Katrina, yung pilit binabawi daw nitong si Katrin. Eto hula lang naman is yung pera na pinaghirapan niya. So parang ganun mga kababayan at parang darating pa ata sa punto di umano na aabot pa sa demandahan. Pero sana naabot pa po sa demandahan. Pero sana maayos nila privately para hindi na mapag-usapan pa ng publiko mga kababayan. Ano po? So anyway, eto pakinggan naman natin yung kay Andrea. Malupit to. Eto, isa din tong inaabangan ko eh. Kasi tulad sila ay maiinit. Siguro kaya ganito lumabas ang card niya dahil siya ay nasangkot sa isang malaking issue. Ah. Kasi ang 2024 sa kanya is hindi magiging maganda. Dito, kung makikita mo, maraming tao ang pasikretong naiinis sa kanya. Kung may Oh. mga nakalatag siyang project na pinaplano, pwedeng hindi matuloy. So Oy. dahil dito, medyo magastos eh. Pwede siyang ma-short pagdating sa pera. And pwede din itong masangkot sa isang malaking gulo na pwede niya pagsisihan. Kung ito ay mahilig sa nightlife, sa mga bar, ganun, pwede siyang mapaaway. Unang mga buwan ng taong 2024 is parang nagre-rebelde siya na hindi mo maintindihan. Oy, grabe. Parang hindi kasi siya masaya ngayon. Magulo yung isip, ganyan. May kinalaman ba siya sa hiwalayang Katniel? Posible. Kasi dito, may relasyon eh. Pero tapusin ko lang Gusto ko sabihin dito sa bata na to, siguro may mga kabaitan naman din siyang ginagawa. Mga huling buwan ng taon ng 2024, may mga wishes siya na po pwedeng matupad. Okay. Kasi Alright. maraming nagtatanong, bakit hindi daw siya nagsasalita sa relasyon Katniel? Pededma lang siya eh. O maaaring sa pangalawang cards, kontrolado siya. Sino ang kumukontrol sa kanya? Ito pa din. Yung babae. Na Grabe, kinukonsinti no? siya? Pwede. Sino yung babae yan? Po pwedeng nanay niya. Po pwedeng nanay ng lalaki. Yung kay Oh. Richie Rivero, ano ang nangyari doon? May nahuli ko sa kanya. Nahuli siya ni Richie Rivero na may Hindi sinasadya yan. Na maaaring itong couple na to ay nasasangkot siya. aksidenteng nalaman. Oo. Lahat ng lalaki kung anong ginagawa niya. Tsaka kaya kay Andrea din, parang baliwala lahat. Mabilis siyang nakamove on. Oo, dead Oy, grabe Wala no. din siya kasing pakialam. Wala talaga siyang pakialam. Ano sinasabi ng magulang ni Andrea? Mga reaksyon ng magulang ni Andrea sa mga nangyayari sa kanya? I think na pagsasabihan, pero hindi nila binibigyan ng ganun katuon ng pansin. Ano ba yan? Pamilya palang dead ba yan mga yan? In fairness naman sa kanya, kung ito ay may negosyo, posible na mag-boom yun. May isang kaibigan to na po pwedeng bumaliktad Ay, or pas Oh, yun dapat ang ilaga nitong si Andrea kasi mayroon daw kaibigan na posible na mag-traitor dito kay Andrea. At baka pagdating ng araw mga kababayan, yung kaibigan na yun yung mag-booking lahat ng mga ginagawa nitong si Andrea. Pagpatuloy pa natin.
na maging kaaway nila or Ay! pwedeng siraan si Andrea. Sisiraan o magbunyag ng katotohanan. Mga ganon, oo. Mga ganong eksena. So, ingat na lang siya doon. Kung ito Grabe, ay may no? karelasyon ngayon, gusto ko lang din sabihin sa kanya na posible itong hindi din magtagal. Hindi niya makakasundo ang tao sa paligid ng karelasyon niya. Nakita mo to? Nanay uli. Pwedeng nanay ng karelasyon niya. Oo. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, kapatid na lalaki, and kapatid pa rin to na babae. Oh. Maaaring itong mga tao na to ay tumutol. Sa relasyon na nila. Grabe. Ito ay maaaring sa future niya na mag-iingat siya sa mga darating na panahon. Pwede siyang ma-involve sa isang lalaki na may asawa. Ay! Nakakaloka. Na sana wag naman dumating. Wag mangyari. Dahil kung hindi, dito guguho lahat sa kanya. Guguhulat ang pangarap niya. But then, itong tao kasi na to ay matatag. Sa kanya, darating ang problema, aalis din. Ano man ang daanan nito, tatayo ito. Wow, strong. So, mga kachika, ayan po, narinig na po ninyo ang lahat-lahat. Ang mga paborito nyong artista at love team. Kung napapanood nyo ito at paborito po ninyo ang mga nabasahan ni Mamo, pwede nyo po itong i-share para po makarating sa nila at nang maiwasan at makagawa sila ng paraan. Yun lamang po. So anyway mga kababayan, napakinggan nyo naman po yung inilabas pong video nitong si Kuya Romel Chica. At talaga mga kababayan, sobrang nakakalibang yung kanyang mga inilabas na video. Katulad po nito, yung patungkol kay Andrea mga kababayan, talagang sobrang nakakagimbal. Ano po, bagamat hula lamang mga kababayan, talagang hindi rin natin maikakaila or maiaalis na hindi rin mag-alala dun sa mga lumalabas na hula. Kasi minsan talaga, nangyayari't nagkakatotoo po talaga yan. Lalo na ngayon dito kay Andrea na malaki pala ang posibilidad na itong si Andrea ay masangkot po or magkaroon ng relasyon sa isang tao or isang lalaki na may asawa. Mga kababayan, na magiging dahilan ng pagguho ng kanyang mundo. Pero maganda naman kasi dito mga kababayan, sinasabi din naman po doon sa tarot card na itong si Andrea ay strong women mga kababayan. Ibig sabihin, mabilis po itong makakabangon agad. At dito naman mga kababayan kay Catherine Bernardo, talagang dito talaga ako pinaka na maganda yung future na naghihintay dito kay Catherine. At ang isa nga lang na magiging problema mga kababayan is magkakaroon pa ata ng demandahan dahil sa usaping pera. Pero sana hindi na mangyari at masettle na ng mas maayos at hindi na yung mapapag-usapan pa mga kababayan ng publiko. Pero kayo po mga kababayan, ano po ang opinion ninyo hingil po dito sa inilabas na video nitong si Kuya Romel Chica mga kababayan, patungkol po mga kababayan dito sa mga inaabangan nating artista, lalo na sa mga maiinit na celebrities katulad po nitong Katniel at katulad po nitong si Andrea mga kababayan. At grabe yung isa ko ding nakita dito sa vlog ni Kuya Romel Chica, yung patungkol kay Ayon Perez, na eto daw pong si Ayon Perez is malaki ang posibilidad na mamaya pa next year mga kababayan. So sana mapanood po ni Ayon Perez etong vlog na inilabas nitong si Kuya Romel Chica. Ano po patungkol po dun sa kanyang sitwasyon mga kababayan next year. Ano po, so kayo mga kababayan, ano pong opinion ninyo hingil po dito sa mga video na tinalakay po natin, hingil po dito sa vlog na inilabas po nitong si Kuya Romel Chica. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung masasabi po ninyo at kung ano po yung opinion ninyo at nakita ninyo dito sa videong inilabas ni Kuya Romel Chica. Ano po, at yung mga hindi po nakakapag-subscribe dito kay Kuya Romel Chica, mag-subscribe na po kayo sa kanyang YouTube channel. Going to 70,000 na po siya. Ano po, so subscribe na po sana natin etong kanyang YouTube channel. So ito po yung kanyang YouTube channel mga kababayan Ayan. Wait lang, lakihan lang natin para makita ninyo. Ito, Romel Chica Network. Yan po yung kanyang YouTube channel. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Romel Chica, mag-subscribe na po kayo kasi kanya po yung video, hindi po yan natin. Ginawan lamang po natin ng reaction video. So anyway mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic na nakita po natin, patungkol mga kababayan dito daw sa naging sagot nitong si Alden Richard, patungkol dun sa part 2 ng Hello Love Goodbye nila ni Catherine Bernardo mga kababayan. Dito makikita nyo talaga na malaki ang posibilidad na magkatambal ulit itong si Catherine at saka itong si Alden. So pakinggan po natin itong sagot nitong si Alden Richard dito po sa video na inilabas nitong si Dondon Sermento mga kababayan. Kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Kaya yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dito kay Dondon Sermento, mag-subscribe na po kayo sa kanya. So anyway, kinikredit po natin sa kanya yan I-play na po natin.
women empowerment and women's rights po. Ah, So yan po yung Then, may mga clamor na gumawa kayo uli ng movie ni Catherine. yes. Ayun, nagka-3. May clamor na Oh, grabe yung Gumawa kayo uli ng movie ni Catherine. Anong stand mo doon? Ako po, of course, Hello, Love, Goodbye naman po really made history. And yun po talaga yung clamor din ng mga nakapanood nun is to have a part 2. Po, ready naman. kasi mga kababayan, talagang ang panawagan ng napakaraming fans ng Kat din, talagang magkaroon po ng part 2 yung Hello Love Goodbye. Kasi nga unang-una, talagang sobrang bitin yung part 1. Sobrang bitin mga kababayan, kaya kailangan talaga na magkaroon po ito ng part 2. At ngayon mga kababayan, pakinig nyo naman itong sinasabi nitong si Alden Richard. Kasi nga yung pelikula nila ni Catherine, talagang tumabo po yun ng napakaraming pera at talagang humawak ng title etong dalawa, itong si Catherine at saka itong si Alden, ng isang pelikulang kumita ng napakalaki. Sobrang laki. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ako, anytime, kasi yun nga po yung sinabi ko ng kay Direk Cathy nung kinausap ko. Sabi ko, Direk, pag nag-decide kayo ng part 2, kakancel ko muna lahat ng schedule. Alright. Gawin natin yung part 2. But then again, that's really up to Star Cinema po right now because sila po yung producer and they own the IP rights of the film. Kayo ni Maine, may possibility pa ba na magsama ulit sa isang project? Parang si Maine po kasi sa ngayon based on how hindi na po kasi rin kami nagkakausap talaga madalas. And hindi na rin po ako masyadong nakakanood ng TV. But right now, as I can see, medyo mas okay na ngayon si Maine sa mag-settle sa family life niya. And we respect that. And ako, I respect that as well. So mga kababayan, ito, pinakita ko lang sa inyo yung clip. Ano po na naging sagot nitong si Alden Richard dito po sa tanong sa kanya kung magkakatrabaho ulit itong si Alden at saka itong si Catherine Bernardo mga kababayan. At kita nyo naman yung naging sagot dito nitong si Alden na talagang game na game po siya. Sabi nga niya kung magagawa at magkakaroon ng part 2 talagang ikakancel niya lahat ng schedule po niya para lamang maisundo itong part 2 ng Hello Love Goodbye mga kababayan, para lamang maisagawa yung pagpuproduce ng pelikula. So ngayon kitang kita naman natin na talagang pagdating kay Alden, wala pong problema na magawa ng part 2 yung Hello Love Goodbye. At ito, alam ko marami ang matutuwa dito, lalo na yung mga panatiko ng Kat din mga kababayan. At isa na rin ako kasi nga sobrang bite nung part 1 ng Hello Love Goodbye mga kababayan, itong si Alden Richard at saka nitong si Catherine Bernardo. So sana naman mga kababayan, ma-interview din itong si Catherine patungkol po dito sa part 2 ng Hello Love Goodbye nila ni Alden Richard. So anyway mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito mga kababayan? Naniniwala ba kayo na dapat magkaroon talaga ng part 2 etong Hello Love Goodbye nitong si Alden Richard at saka po nitong si Catherine Bernardo mga kababayan? At naniniwala ba kayo na talagang etong dalawa pag nagtambal, etong si Catherine at saka itong si Alden, makikita nyo talaga yung chemistry mga kababayan dito sa dalawa mga kababayan? At naniniwala ba kayo na bagay etong si Alden Richard at saka po itong si Catherine Bernardo bilang isang love team? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung opinion nyo po dyan at kung ano po yung masasabi nyo po sa mga issue na tinalakay po natin ngayon mga kababayan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga panibago po nating upload or live na katulad po nito mga kababayan. At uulitin ko po, bago po tayo tuluyang pansamantala magpaalam, ay nais ko po munang magpasalamat sa isang katulad mo na nanonood at hindi nakakalimutan na mag-iwan ng like dyan sa ating video na ito mga kababayan. At maraming salamat sa isang katulad mo na nanonood ng replay na hindi nakakalimutan na mag-iwan ng iyong mga komento. Maraming salamat sa iyo kaibigan, lalo na at mas maraming salamat po sa isang katulad mo na hindi po nag-i-skip ng ating ads. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo. Thank you po.